we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Tensyon. Miulbo dihang gisulod sa otoridad ang properties ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Davao City Mayor Baste Duterte, walay nadawat nga order sa gingong suspensyon kaniya. Trending beef pares, mupato kaha sa mga Davaoenyo? Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay Talomo Cemento sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Dungan nga gisulod sa nagkadayang unit sa kapulisan ang pipila ka mga property ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City sayo kaganinang buntag. Kiniaron isilbi ang mga warrant of arrest bato kaniya ug sa laing 5 pa ka individual. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara, nagkatensyon sa gate pa lang sa Kingdom of Jesus Christ compound din sa Buhangin, Davao City. Ingon man sa Glory Mountain, human matod pa puwersahan ni gisulod sa kapulisan ang maong mga compound. Apan sa mga property nga gilibot sa kapulisan, negatibo nila nga makita si Pastor Apollo si Kibuloy ug laing 5 pa ka mga personalidad nga mo'y target sa ilang dala nga arrest warrant. Miulbo ang tensyon sa mismong gate sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Human matud pa, puwersahan nga misulod ang mga sakop sa kapulisan alas 4 kaganihang kadlawon. Magpahigayon unta og devotional prayer sulod sa KOJC compound ang mga miyembro diyang miabot ang kapulisan. Wala matud pa yung mga dokumentong ipakita ang kapulisan kanila. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant, okay. Ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. Marami pong nasaktan. Pero sa po, naglagay po talaga sila mismo ng ladder. Tapos pinipigilan po namin sila na makapasok po eh. Biglang sinabi po, basta pumasok po sila diretsyo. Sige, tapos ikuha na akong liog. Tali ko sa kuha na akong ID. Tali sa kuha dito. Iipit nyo ko dito sa kilid. Matong wala na ako ni palagay. Pero ila akong sumbag, adyakan. Mikalma ang sitwasyon dihang nanawag ang abogado sa KOJC kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga gipadungog sa compound. Ang kanhi Pangulo ang nagsilbing administrator karon sa KOJC. Pasudla na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay na may warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully. Hinoon, dihang miabot ang mga abogado sa KOJC o gipresenta sa kapulisan ang dokumento gikan sa korte. Hapsay pasulod ang mga pulis. Usa-usa nila gisulod ang tanang mga building sulod sa compound. Sumala sa Police Regional Office 11, warrants of arrest ang ilang gisilbi kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy ug laing 5 pa sa mga kasong child abuse, sexual abuse o paglapas sa Anti-Trafficking in Person Act. Negative, no? Hindi natin nakita ang mga subjects sa warrant of arrest kanina. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Alas 8 sa buntag, diyang nag-withdraw na sa KOJC compound ang kapulisan. Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, sa Criminal Procedure Section 11, ang
may right ang officer to break into building or enclosure pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob po. Doon na sa grupo sa kapulisan, gawa sa usang subdivision sa Shrine Hills. Apan wala pa'y kumpirmasyon sa PRO 11 kung doon ay property si Pastor Kibuloy sa moong subdivision. Sara gidugang sa kapulisan nga magsilbi sila og balik sa arrest warrant o galing mahibalaan nila kung asa ang kihimutangan ni Pastor Kibuloy ug laing 5 pa ka mga personalidad. Sara. Okay, nagang salamat, Argil, Relator. City Local Environment and Natural Resources Office kung Clenro sa Cagayan de Oro City nagpagawas na og final notice of violation ngadto sa 22 ka mga barangay sa syudad nga wala misubay sa pagpatuman sa no segregation, no collection policy sa mga basura sa dakbayan. Ani ang report. Gibutyag karon sa City Local Environment and Natural Resources Office kung Clenro sa Cagayan de Oro City nga anaa na sa 22 ka barangay ang ilang nahatagan og final notice of violation sa no segregation, no collection ordinance sa syudad. Matod sa Clenro nga kini na ang ulahing notice nga ilang ihatag sa mga barangay nga hantod karon wala gyapon misubay sa ordinansa. Dugang sa buhatan nga sagad sa mga violator ang mga barangay nga anaa sa hilit o bukiron nga bahin sa syudad. Sukad Marso 1 ning tuiga gipatuman ang mong balaod isip dakong lakang sa LGU aron maprotektahan ang kinaiyahan. Kahinumduman nga ato nang napakita dinhi sa One Mindanao ang kasamtangang sitwasyon sa sanitary landfill sa dakbayan. Ang waste segregation usa sa pamaagi nga malikayan nga mapuno gilayon kini. Ang ato ana gyud is malimpyo atong syudad. And then, ma-define yun ugayo kung unsa ang role ng barangay o sa siyudad. Usa ang barangay Lapasan sa mga nakadawat sa maong notice. Apan matod pa sa barangay council nga ila nang gipasabot ang Clenro sa ilang mga kalisod sa pagpatuman sa mga ordinansa. Hinoon, plastar na kuno ang ilang waste management program. Labi na ang pagkolekta sa mga basura. So gingganyo na to, katagtag bugas, para ma-inform sila nining nasampit nga ordinansa nga kinanglan gyud nga i-segregate ang katong dili malata, ang malata o katong mga recyclable. Matod sa Clenro, ilang tagaan hantod Hunyo 18 ang mga barangay nga makasubay o mapakita sa ilang buhatan ang ilang mga gihimo aron mapatuman ang no segregation, no collection policy. Dili ko gusto nga ma-politicize ang isigutanan sa basura. Dapat bahalag kinsa ang kapitan, kinsang mayor, kinahanglan dapat konsistenta sa pagpatuman. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibutiag ni Davao City Mayor Baste Duterte nga wala pa sila kadawat og official letter kalabot sa matud pa pagsuspindi kaniya isip mayor sa syudad. Ani ang report ni Kent Abrigana. Human gibutyag ni kanhi Malacañang spokesperson Harry Roque nga nakatakda nga isuspend si Davao City Mayor Sebastian Duterte ni adtong Huwebes sa gabii. Nagpagawas og mensahe si Mayor Baste kalabot niini. Sa usa ka aktibidad nga giadtuan sa mayor sa Davao City ni adtong Sabado sa buntag, gibutyag niini nga wala sila dawat nga official letter kalabot sa matod pa suspension order bato kaniya. Matod niya, chismis ra ang nagakuyanap nga impormasyon. Samtang naapak ko karon, kaya mo kabalo, na may chismis nga, kagalo na ko, isuspende ko. Ang ako lang, padayon lang yun mo. Pero chismis lang man na, kumanggot mo, nato mo abot na yun. Kainumduman nga giingnan ni Mayor Baste nga tamad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o gihagit ni ini nga munaog sa iyang pwesto. Samtang, aduna sab kini pahimangno sa local official sa Davao City kung ugaling tinuod ang suspension kaniya. So kamo, naamoy mga sari-sariling mga opisina, naamoy sari-sariling mga responsibilidad, buhatan na to ninyo, padayon na mo. Aduna sab kini mensahe sa ubang opisyal sa gobyerno nga ginagamit ang pagpangapod-apod o hinabang alang matod pa sa ilang personal na interes. Kung politika may istoryahan, mao man ang sakit yun sa Pilipinas. Kada gani, utang ka, kadang nai, say ayuda o nai gani, magpasalamat ka sa Kapitan Dili, magpasalamat ka sa taxpayers nga ni-participate sa inyong gobyerno. Niadtong Biyernes sa gabii,
Gipulihan ni Mayor Baste ang profile picture sa iyang Facebook page ug lagway ni House Speaker Martin Romualdez kung asa nakabutang ang Protect the Constitution. I stand with City Mayor Baste Duterte. Wala mihatag upahayag ang mayor kalabot ni ini. Samtang dihang gipangutana sa GMA Regional TV 1 Mindanao si House Speaker Martin Romualdez niya itong Biyernes ato sa Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Tagum City, kalabot sa pamilya Duterte. Ang tubag lang ni ini. Well, we're all here, nakakaisa tayo. We love the Norte, we all love the region, and we are all going to be united to support the region. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka classroom sa Bagukbok Elementary School sa Upol, Misamis Oriental ang dili na magamit human nahugno ang kisame. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Ingon ani karon ang sitwasyon sa grade 6 classroom sa Bagukbok Elementary School sa barangay Bagukbok, Upol, Misamis Oriental. Nahugno ang kisame nga bahin niini ug nanggawas ang mga electrical wire sa classroom. Sumala sa maong mga residente nga duol sa eskwelahan nga usa ka dakong buto ang ilang nadungog una pa man nahugno ang kisame. Inanay mo to siya kahulog, abi na mo glinog ba, wala mo po nagginog diri, diya ram dahil eskwelahan dahil nahugno na. Sumala sa school principal, gikatingad-an nila ang panghitabo, sanglit maayo kuno ang panahon ni atong higayuna. Nagpasalamat na lang siya nga wala nitunong sa ting klase ang pagkahugno sa kisame. Dugang pa niya nga dili una mapuslan karong umaabot nga school year ang maong classroom tungod nagkinahanglan pa og damage assessment gikan sa DPWH ug DepEd. Siguro po sa kadugay na murag 10 to 15 years naman po nang nadiban. Mo to siguro nakakaya ang mga bracket na nag-hold. Ginapaning kamutan na kuno karon nga makakita og pondo ang Office of the District Supervisor dinhi sa Department of Education sa Upol District aron nga sa hingpit maayo gilayon ang nag-inusarang classroom sa grade 6 didto sa barangay Bagukbok Elementary School. Ug sumala nila ilang tinguhaon nga mahuman kini una pa man magsugod ang school year 2024-2025. Nanawagan karon og tabang ang school principal sa mga ginikanan ug estudyante aron nga mahawanan ang maong classroom ug masugdan gilayon ang pag-repair niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pasintabi mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Patay ang usa ka lalaki sa Claveria, Misamis Oriental, human nga gidunggab sa iyang kainom. Sospek, wala pa gyud natagbaw, sanglit gigulgul pa niini ang liog sa biktima. Ani ang report? Pinasikat sa gilusad nga hot pursuit operation sa mga personahe sa Claveria Municipal Police Station. Nadakpan kining 40 anyos nga lalaking suspect sa pagpanunggab sa sitio Bangon-Bangon, Barangay Patrocinio sa nasangpit nga lungsod. Ang suspect ang gitudlong midunggab patay sa 44 anyos nga biktima sa lugar. Matod sa kapulisan, gikan og inom ang duha diyang nagkalalis nga may resulta sa pagkamatay sa biktima. Sa ilang pag-inom aduna kini sila yung mga actually na napag-usapan ang ilang mga previous nga mga kaning conflict issues diin tungod sa siguro sa ilimnong makahubog, epekto sa ilimnong makahubog nahitabo ang kining maong suspetsado giatangan ang maong biktima og dito nahitabo og pangluba. Daghang samad dinunggaban ang nahiaguman sa biktima sa nagkaniang parte sa iyang lawas. Wala pa matagbaw ang sospek, gigulgol pa ang liog sa biktima. Nakuha kining suspect dito lang gihapon sa crime scene. Nama po yung mga witness nga nagtudlo nga mao kini siya ang maong sospetsado sa maong. Wala man po. Actually ang kaso karon ato nang gipakasakaan og kasong murder sa ato ang Regional Prosecutor's Office. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Na-rescue sa kapulisan ang duha ka menor de edad nga mga babae nga gingong biktima sa online sexual abuse. Ang sospek
mismong uyuan sa mga biktima. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Pinasikad sa entrapment operation. Na-rescue sa kapulisan ang duha ka menor de edad nga babayi nga wala pay 10 anyos sa Zone 7A, Barangay Zambuod, Zamboanga City. Ang mga bata, gingong mga biktima sa online sexual abuse nga modus. Atol sa operasyon, arestado ang 32 anyos nga lalaking sospek kinsa uyuan sa mag-igagaw nga biktima ug kauban nila sa ilang panimalay. Siya yung nagkakapera. Mga bata ito, siyempre hindi sila aware na ganun yung ginagawa ng itong suspect na uncle nila mismo. Kasi gay ito, LGBT siya itong suspect natin. Sumala sa Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit. Sa milabayng bulan nila na-discovery ang maong modus pinaagi sa ilang online patrolling. Ginapamaligya matud pa online ang mga nakahubo nga hulagway sa mga menor de edad ngadto sa mga customer dili lang sa Pilipinas apan lakip mga foreigner. Mismo ang uyuan kuno ang nagakuha sa hulagway sa mga bata aron gamiton og ibaligya online. Sumala sa kapulisan, saysay sa ginikanan sa mga bata, wala sila kahibalo nga ingon ato di ay ang ginahimo sa igsuon sa inahan sa mga biktima ngadto sa ilang mga anak kung wala gipahigayon ang entrapment operation. So hindi talaga aware itong mga bata, lalong-lalo sa parents din and kapamilya nitong suspect dahil siyempre ginagawa niya siguro sa time na na-assess niya na sila lang ang tao sa bahay. Sa karon gipaubos na sa inquest proceedings ang suspect, samtang gi-turn over una sa City Social Welfare and Development ang mga biktima. Ang suspect kinsa wala na mihatag og pahayag, mag-atubang og kasong sa paglapas sa RA number 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Material o Trafficking in Persons ubos RA 9208 nga pwedeng mapriso og 15 hangtod 30 ka tuig. Gawin pa yung forensic examination sa cellphone niya, mga gadgets niya. So hindi pa natin alam, baka may mga makukuha pa tayo ng mga ibang information. Nakakalungkot kasi mismo na kapamilya, kapatid ng mga parents nitong batang itong suspect natin, is ganun pa yung nangyari. Na inaasahan niya sana na masasabi natin na safe yung anak niya, but then mismong kadugo niya, ito na mismo yung gumawa ng ganito na. Panawagan karon sa Women and Children Protection Center nga dili basta-basta ibilin ang mga anak bisan sa paryente aron malikay sa mga samang dautang aktibidad. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Good news alang sa mga motorista, sanglit mukunhod ang presyo sa mga produktong petrolyo ugma June 11. Human ang 3 ka semanang usbaw, mukunhod ang presyo sa diesel og piece o 1 peso and 20 centavos per liter. Samtang 1 peso and 30 centavos ang iubo sa kada litro sa kerosene. Ug ikaduhang sa gunson nga semana na ang rollback sa presyo sa gasolina nga ana sa 60 centavos kada litro. Sumala sa Department of Energy kinitungod sa nagkahinay nga demand growth, mas taas nga interest rates ug pagdaghan sa produksyon sa Estados Unidos. Sa karon miabot na sa net increase nga 6 pesos and 65 centavos per liter alang sa gasolina ug 5 pesos and 45 centavos per liter sa diesel. Samtang ang net decrease nga 25 centavos per liter natala sa kerosene. Makaapekto sa panahon sa Mindanao ang cloud clusters o mga tapok sa mga panganod nga na-monitor sa Pag-asa sa Mindanao. Sumala sa Pag-asa ang maong cloud clusters dala sa easterlies nga mo'y magdala o mapanganurong kalangitan sa Visayas ug Mindanao. Gani posible sab ang mga pag-ulan tungod niini. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao makasinati og kusog nga mga pag-ulan karong hapon. Di paabot sa mga katag-katag nga hinay nga pag-ulan pag-abot sa gabi. Busa magbantay gyapon sa mga posibleng pagbaha o landslide, mga kapuso. Mialma ang usa ka benepisyaryo sa ayuda sa Matanao, Davao del Sur. Kiniuman gitigbasan matud pa sa barangay ang iyang ayuda. Inay 10,000 pesos, 1,500 pesos na lang ang nabalik kaniya. Ari ang report ni Argil Relator. Upso pinanggikan na uli kog alas 5 sa hapon. Grabing pila guys.
Yan tusa ng kwartaha guys. Sa iyang social media post, di pa kita pa ining babaeng buntis ang iyang nadawat nga 10,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD. Ang maong babae usa sa mga nakadawat og ayuda sa DSWD sa Davao del Sur niadtong June 6 nga gipangunahan pa ni Presidente Bongbong Marcos ang pang-apod-apod niini. Wala ko kabalo guys kung pila ko ani guys kay ihatod pa daw sa barangay. Okay, sa barangay pa daw ni Iagi, guys. Og tuod man! Jismel, ako, ang gihatan sa ko gahapon sa DSWD, Jismel. Pag ako man, tingon, pagtuon ng barangay, parinit ang kwarta dito, sa barangay sa Nawilan. Mura ni gihatan sa ko 1.5, ha? Dawat, Jismel, akong ginawat gahapon buo. Nahitabo matud pa kini sa barangay Sinawilan sa Matanao, Davao del Sur. Apan wala pa'y pahayag ang mga opisyal sa barangay, labot ni ini. Nakaabot na sa DSWD Central Office ang maong issue. Diin gimanduan ni Secretary Rex Gatchalian, ang Regional Director sa DSWD Field Office 11, nga tabangan ang maong benepisyaryo sa pagpasaka og kaso batok sa barangay official nga giingong mitigbas og 8,500 pesos. Nanawagan sab ang DSWD sa mga benepisyaryo nga nakasinati og samang kasinatian nga gilayon kining i-report kanila. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka mga giingong gun dealer sikop sa bypass operation sa Criminal Investigation and Detection Group Bangsamoro Region sa Lanao del Sur. Arestado sa gipahigayong bypass operation sa CIDG Bar ang duha ka mga giingong gun dealer sa Malabang, Lanao del Sur adlawng Biyernes. Giila ang duha ka mga sospek nga sila Jamel Kabila Musor og Pananggi Sarip Ampuan nga pulis residente sa Malabang. Sumala pa nga positibong napalitan og mga armas ang duha sa pulis nga nagpakaarong ingnon nga buyer. Nakuha gikan silang posisyon ang duha ka M14 rifle o sa ka M16 og mga bala. Nabawi sab sa mga otoridad ang bypass money nga nagkantidad og 299,000 pesos. Parayon sab nga ginapakita sa CIDG ang duha ka mga kaubanan sa mga sospek nga nakasibat atol sa operasyon. Sab ka mga individual nga sakay sa usa ka pick-up truck ang samdan humana balintong ang sakyanan sa Mawab, Davao de Oro. Luwas na sa Makuyaw nga kahimtang ang siyam ka tawo nga sakay sa usa ka pick-up nga nabalintong sa National Highway sa kilometer 75, poblasyon Mawab, Davao de Oro, pasado las 4 Domingo sa hapon. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Mawab, nawad-an matud pa og kontrol ang driver sa sakyanan. Hinungdan nga mibangga sa Center Island sa kalsada. Sa kakusog sa impact na balintong kini o mibangga sa kasugat nga SUV. Paspas gitabang ang tanang sakay sa pick-up ug daling gidala sa ospital. Subling nagpasidaan ang otoridad sa mga motorista nga mag-igbat sa biyahe aron malikay sa disgrasya. Nagpabiling normal ang biyahe sa mga pampublikong sakyanan karong adlaw luyo sa gipaygayon nga transport strike sa kauluhan. Ang gipaygayong tulo ka adlaw nga transport strike sa pipila ka transport group karong adlaw sa kauluhan subay sa payag sa LTFRB nga pagadakpo na ang mga unconsolidated jeepney unit sa nasod. Una nang gibutiyag sa grupong Transmission Piston Southern Mindanao Region nga dili sila mosalmot sa transport strike. Hinon maglusad sila og laing lihok protesta nga dili maapektuhan ang mga driver. Matud pa ni Larry Argilies ang tigpamaba sa Piston SMR atol sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao nga dili na mapugnan ang programa sa gobyerno alang sa pampublikong transportasyon sa nasod. Samtang una na sab giklaro sa LTFRB 11 nga adunay lahi nga PUV modernization program ang Davao City nga mo ang Davao Public Transport Modernization Project kung Davao High Priority Bus System Project. Namatikdan karon ang pagbugat sa dagan sa trapiko karong adlaw tungod sa hugot nga checkpoint sa kapulisan sa syudad. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao, dunay gipaygayon nga checkpoint ang San Pedro Police Station sa San Pedro Street. Samtang naglusad sa checkpoint ang Santa Ana Police Station ubos sa ilang area of responsibility. Nasinati sab ang bugat nga dagan sa trapiko sa buhangin area ilabi na sa dalan padulong sa Kingdom of Jesus Christ
sa Philippine-Japan National Highway Katitipan kon Diversion Road nga dunay gipahigay nga lihok protesta. Sa mensahe nga gipadangat ni Police Captain Hazel Tuazon tigpamaba sa Davao City Police Office nga among kamanduan gikan sa Police Regional Office 11. Hugot nga ginasuta ang matag sakyanan og mga motorsiklo sa mga otoridad sa mga checkpoint sa mas gipahugtan nga seguridad sa syudad. Usa ka fetus nga nakaputos og panapton ang na-recover sa landfill sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Nakurat na lang kining trabahante sa sanitary landfill sa General Santos City nga si alias Brian. Diyang nakita kining fetus sumano sa usan niyang gihabwa ang mga basurang nakolekta gikan sa ka garbage truck pasado alas 2 sa hapon niadtong Sabado. Nakaputos pa kini og underwear sa babae. Pagtanaw na mo, abi na mo anak sa iro ba kay medyo gamay-gamay pa man. Pero pagtanaw jud na mo naitil og naikamot, mao to yung bata jud ni ba. Isulod sa sir. Panty jud to sa nanay o kaning nasay cycling tapos gibalot siya sa sa pulang t-shirt. Duda ni alias Brian gikan sa Barangay Heights ang maong mga basura kung asa naapil og kasagol ang maong fetus. Gitanaw na mo mga basura kay siyempre pag muda man gud mang truck dira, tanaw na mong basura pag naay mga mixed waste. So mao to among nakita. Katong truck ang expect na ko ato Heights. So katong basura gikan to sa Heights. Gilayon niya kining gi-report sa otoridad. Wala pa masuta kung lalaki o babae ang maong fetus. Gilayon sab kining gidala sa punerarya. Padayon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa insidente. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Kasaulugan sa Pakaradyan Festival sa Malapatan, Sarangani, kasado na. Mga Malapateños excited na sa mga aktibidad. Lakip ang pagsalbot sa mga kapuso artist nga makifiesta kanila. Dugay detalye sa report ni Tony Humamil. Andam na ang Malapatan LGU sa ilang kapistahan nga pagasugdan ang aktibidad karong Hunyo 17 ug mahuman sa Hunyo 21. Kini na ang ika-19th Pakaradyan Festival kung asa gihatagan og pasidungog ang tribe people nga mao ang Muslim, Lumad ug Kristiyano nga dako ang kontribusyon sa kalambuan sa munisipyo. Morning kasadyaan, kumbaga tabo, kumbaga. So naa dinhi ang tribe people, no? We have Blaan, Muslim and of course ang ato mga settlers, no, ang ato mga Christian. Morning adlaw nga ginaselebrar, nagpakita nga nagkiusa ang tulo ka tribo. Dungan sab sa kapistahan ang pagsaulog sa ika-55th founding anniversary. Gani lakip sa mga aktibidad ang Employees Night alang sa mga empleyado. Daghang aktibidad ang giandam sa LGU, usa na dinhi ang National Motocross Competition, karera sa mga bangka ug inter-barangay basketball tournament. Makifiesta sab ang Kapuso Stars nga sila Rocco Nasino, E.A. Guzman o Grabia Mateo sa pageant night sa Mutya ng Malapatan 2024. Sa mga karon mga youth, mao gyud na ang pinaka first nga ginaabangan nila kanang may mga artista nga mag-abot kay privilege pod nga although layo ta sa Manila pero sila gyud ang nag-adto diri. Mao gyud na ilang ginaabangan. Yes, of course, sobrang excited po dahil may mga artistang dadating, lalo na sa GMA pa. Kaya napakaraming salamat po. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka sperm whale ang nasiplatan sa kadagatan sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Nahinga nga gayud ang usa ka netizen dihang nakita niini ang usa ka dakong sperm whale sa kadagatan sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Sumala niya pauli na sila ang higala gikan ng isda dihang dunay surprise sighting sa mga balyena nga nagsalom-salom sa dagat Domingo sa hapon. Sumala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9, dili kuno kini ang labing unang report nga dunay sighting sa samang klase sa balyena sa Zamboanga del Sur. Timailhan kini nga nagpadayong abunda ang kadagatan sa mga resources nga posibleng mao'y pagkaon sa sperm whale. Ang mga sperm whale posibleng mudako hangtod 52 feet o 16 meters. Padayon ang panawagan sa ahensya nga ginadili gayud ang pagdakop sa mga samang marine mammal ubos sa fisheries law. One way or the other, healthy pa rin po yung ating karagatan. Yung occurrence nila primarily caused by yung condition, favorable condition sa kanila na present po yung kanilang pagkain. So pag may mga nakita tayong ganun, hayaan na lang po natin sila.
Nakisadya ang pipila ka kapuso stars sa weekend musical comedy variety show sa GMA nga All Out Sundays sa mga Zamboangueño ato sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Wala sab dila gipalampas nga matilawan ang sikat nga Muslim delicacy sa syudad. Atong silipon sa report ni Efren Mama. All out ang gibating excitement sa mga kapusong Zamboangueño diyang nakita na sa personal ang pipila sa ilang favorite kapuso stars sa weekend musical comedy variety show sa GMA nga All Out Sundays. Kiniadto sa Kapuso Mall Show nga gipaygayon sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City niadtong Domingo. Gani giatangan gayud nila ang musical performance ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Kauban ang Queendom Divas nga sila Marian Osabel ug Hannah Presillas. Lakip ang The Clash 2023 Grand Champion nga si John Rex. Usa ka powerful vocal performance ang gidalit ni John Rex. Wala sab mapugnan sa Kapuso fans nga makijaming sa intense singing performance ni Marian. Napawaw sab ang Kapuso fans sa singing prowess ni Hannah. Ug syempre, misamot ang kahugyaw sa diyang nag-perform na si Julian. Super nakaka-amaze yung mga mukha nila. Napakaganda. I love you, Julian! I love you so much! Nagpasalamat sab ang Kapuso Stars sa init nga pagdawat kanila sa mga kapuso Zamboangueño. Sobrang nagpapasalamat po ako and grateful syempre na nakabalik po kami ulit dito sa Zamboanga. I know na very warm talaga yung pagtanggap ng mga kapuso. Ito yung isa sa mga pinakamasarap na pinag-performan ko. Kasi yung mga taga-Zamboanga, ang sarap nilang kantahan. Nagpapasalamat ulit ako sa Regional TV na nadala kami dito at nabigyan ng chance na ibang crowd naman. Masaya talaga silang handugan ng awitin, napaka-heartwarming and ang saya mag-perform na ganun yung energy ng crowd. Samtang craving satisfied sab ang na-experience sa Kapuso Stars, human matilawan ang local food snack nga Lokot-Lokot, nga usa ka sikat nga traditional Muslim delicacy sa Zamboanga City nga gama sa ground rice, asukar ug tubig. Masarap. Actually, isa to sa mga pagkain before na kinakain ko na like nakalimutan ko na yung ano yung tawag. Hindi siya ganun katamis. Hindi rin siya alam mo yung tama lang yung crunchiness niya. Familiar na yung lasa niya sa akin kasi parang medyo kahawig ng lasa ng ampaw sa Cebu. Hindi siya sobrang matamis. Tapos andun yung lasa ng Rice Krispies. Magbalon ko Lami siya. Maglami ni sa kape. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.